Sinasabi nila na hindi lahat ng may mukha ng anghel ay mabuti at hindi lahat ng mukhang halimaw ay masama. Madalas, ang ating sariling paningin ang siyang bumubulag sa atin. Iyan ang maaral na ipinamana sa akin ng aking lolo Kiko at ako, si Elisa. Ang buhay na saksi kung paano niya isinabuhay ang mapaniniwalang iyon. Nagsimula ang lahat sa isang pagkakamali, isang gabi ng hinaan na nagbago sa takbong ang buong buhay ko. Buntis ka, sigaw ni Lolo nang sabihin ko sa kanya ang aking kalagayan. Paano ka mabubuntis wala ka namang pinapakilalang nobyo sa akin. Patawat po Lolo, hindi ko naman po talaga nobyo si Marco. Nadala lang po kami sa tuksuan noong may sayawan sa plaza. Ang kanyang galit ay parang kulok. Ngunit sa likod nito ay nakita ko ang lumbay sa kanyang mata. Matigas talaga ang ulo mo. Ilang beses na kitang sinabihan na walang idudulot na mabuti sa iyo ang lalaking iyon. Nasaan na ang duwak na Marco na iyan? Natatakot daw po siyang humarap sa inyo, sagot ko habang humihikbi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng awa at pag-aalala. Halika nga rito apo, niyakap niya ako ng mahigpit. Nalulungkot lang ako dahil sa sinapit mo, bata ka pa. Ayokong marinig mo ang masasakit na salita mula sa maksismosa sa ating baryo. Kaya't kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, iniwan na namin ang aming munting tahanan. Walang nakakaalam, walang paalam. Dinala ako ni Lolo sa isang liblib na kabundukan, sa isang lumang bahay na paariro ng kanyang yumaong kaibigan. Ang bahay ay gawa sa kahoy, nakatayo sa gitna ng malalagong puno at napapaligiran ng katahimikan. Wow, Lolo, ang payapa naman po dito. Tingnan niyo, mukhang malapit din tayo sa ilog. Diniko ang agos ng tubig. Apo, may talon pa nga sa bandang itaas. Dito, magsisimula tayo muli. Dito, walang sinumang huhusga sa iyo at sa magiging anak mo. Hindi ko alam noon na sa lugar na iyon, sa gitnang kapayapaan na kanyang ipinangako, ay naghihintay pala ang isang sikretong mas madilim at mas malalim pa sa pinakatatago kong pagkakamali. Doon magsisimula ang tunay na pagsubok sa aming buhay. Naging payapa ang masumunod na araw namin ni Lolo Kiko sa bago naming tirahan. Sa umaga, tinutulungan ko siyang maglinis ng malawak na bakuran. Tinatanggal ang madamong ligaw na gumapang na sa mahalaman ng dating may-ari. Nagtanim din kami ng magulay para may sarili kaming ani. Sa hapon, naglalakad kami papunta sa ilog para mag-igip ng tubig at kung minsan ay para maligo na rin. Ang bawat araw ay lumilipas ng simple at tahimik. Sapat na para unti-unti kong makalimutan ang dahilan kung bakit kami napatpat sa lugar na iyon. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang mahimbing na kaming natutulog, isang malakas na kulok ang gumising sa aming diwa. Sinundan iyon ng sunod-sunod na pakidlat na nagbibigay liwanag sa buong kabahayan na parabang mayroong kumukuha ng aming litrato mula sa langit. Maya-maya pa, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang mapatak nito ay parang mabatong bumabagsak sa aming bubong na yero. Ang hangin ay humahampas sa mapuno, lumilikhang nakakatakot na ugong na sumasabay sa bawat pagkulog. Sa gitna ng malakas na unos, isang tuno ang pumukaw sa aming pansin. Isang tuno na hindi dapat namin marinig sa ganoong kaliblib na lugar. May kumakatok sa pinto. Tao po, may tao po ba riyan? Narinig ko ang mahinang boses mula sa labas. Halos nilalamon ng ingay nga ulan. Napatingin ako kay Lolo, baka sa aking mukha ang takot at pagtataka. Lolo, may tao po yata sa labas. Meron nga, apo, sagot niya na may halong pag-alala. Pagbuksan mo sila, baka kailangan ng tulong. Pero Lolo, gabi na po at napakalakas ng ulan, sino naman po ang pupunta dito? Baka po masasamang loob sila. Ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling oras, Elisa. Buksan mo na ang pinto. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto habang hawak ang isang lampara. Pagpihit kong seradura at pagbukas ng pinto, isang pamilya ang tumambat sa akin. Basang-basa sila sa ulan at nanginginig sa ginaw. Isang lalaki, isang babae, at isang bata na hindi ko matiyak kung lalaki ba o babae dahil sa ayos nito. Magandang gabi, Ineng. Sabi nga lalaki na nakpakilalang si Ruben. Maaari ba kaming makisilong aking pamilya? Kanina pa kami naliligaw at inabutan ng malakas na ulan. Bago pa ako makasagot, lumapit si Lolo Kiko. Pumasok na kayo, bilisan ninyo at isara ang pinto. Ang lakas ng hangin. Nakita ko po kasing kumislap ang mga mata nila sa dilim kanina. Bulong ko kay Lolo. Normal lang iyon sa dilim apo, huwag kang mag-alala. Pinapasok namin sila at agad na binigyan ng tuyong tuwalya. Maraming salamat po. Sabi ng babae na si Elena, bagong salta lang po kasi kami rito. Wala pa kaming permanenteng matutuluyan.
Habang inaabutan kong tuwalya ang kanilang anak na si Leo, aksidenteng nagdikit ang aming makamay. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking braso. At nang maktama ang aming mga mata, nakita ko ang isang kakaibang kislap, isang tingin na tila tumatago sa aking kaluluwa. Nagiwas akong tingin at dali-daling nagpunta sa kusina. Habang nag-iinit akong kape para sa kanila, tinawag ako ni Lolo. Elisa, halika sandali. Lumapit ako sa kanya sa isang sulok ng aming sala. Kumuha siya ng isang pulang tela na may makakaibang buhol mula sa kanyang bulsa. Ito, itali mo sa iyong bewang, sa ilalim ng iyong damit. Huwag na huwag mo itong alisin hanggat nandito sila. Naintindihan mo ba? Para saan po ito, Lolo? Basta sumunod ka na lang. Para ito sa kaligtasan ninyo nga magiging apo ko. Tumangon na lang ako at pasimpleng itinali ang tela sa aking bewang, sa ilalim ng aking duster. Bumalik ako sa kusina at inihanda ang kape. Habang kumakain kami ng mainit na kamote at tinapay. Hindi ko maiwasang pakmasdan ang pamilya. Tahimik lang silang kumakain. Ngunit may kakaiba sa kanilang kilos, sa paraan ng kanilang pagtingin sa paligid. Pakiramdam ko hindi lang sila simpleng mataw na liga. May dala silang isang hiwaga, isang lihim na kasabay nilang dinala mula sa gitna ng unos. At sa gabing iyon habang natutulog sila sa kabilang silid at kami ni Lolo ay magkatabi sa aming kwarto, hindi ako mapakali. Yakap ko ang aking tiyan habang hinihimas ang pulang tela na bigay ni Lolo. At time team na nakdarasala sana ang pagtulong na ginawa namin na hindi maging dahilan ng aming kapahamakan. Kinabukasan, ang sinak ng araw ang gumising sa akin. Wala nang bakas ng malakas na bagyo kagabi. Tanging ang mabasang dahon at putik sa aming bakuran ang nagsisilbing paalala. Bumangon ako at nagtungo sa kusina para mahanda ng almusal. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi nawala. Ang presensya ng hadikilalang bisita sa kabilang silid ay nagbibigay sa akin ng hindi may paliwanag na kaba. Maya-maya pa, lumabas na sila mula sa kanilang silid. Magandang umaga po, bati ni Ruben kay Lolo na nui nakakape sa aming munting sala. Sana po hindi kami gaanong nakaabala. Naku, wala iyon, sagot naman ni Lolo. Ang mahalaga ligtas kayo sa masamang panahon. Umupo sila sa hapakainan at nagsimula na kaming mag-almusal. Sinusubukan kong kumilos ng normal, ngunit ramdam ko ang bawat tingin nila, lalo na ang matiti ni Leo na tila ba sinusuri ang bawat galaw ko. Pagkatapos kumain, ako na ang nagpresentang maglipit ng aming pinakainan. Habang nahuhugas ako ng mga plato, naramdaman kong may tumayo sa aking likuran. Si Leo, napakasipak mo naman, Elisa. Ang liksi mong kumilos, para kang hindi buntis. Halos mabitawan ko ang hawak kong plato sa gulat. Lumingon ako sa kanya, hindi makapaniwala sa aking narinig. Paano mo nalaman? Tanong ko na nanginginig ang boses. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Halata naman sa itsura mo, medyo maputla ka. At saka, may isa pa, itinuro niya ang kanyang lig. Ang tibok diyan sa lik mo, hindi norma. Tumitibok ang lik ko. Oo, dito banda. Pwedeng hindi mo makapa, pero nakikita iyan. Ang normal na tibok ay mabagalang. Pero ang sa iyo, dobleng bilis ang tibok kumpara sa akin. Buntis ka nga, natulala ako. Pinakiramdaman ko ang aking lik at sa unang pagkakataon, napansin ko ang bahagyang pagpintik nito. Paanong ang isang bagay na ni minsan ay hindi ko napansin sa sarili ko ay nakita niya ng ganon kadali. Lalong bumigat ang aking pakiramdam. Hindi siya ordinaryong tao. Hindi sila ordinaryo. Hindi na ako umimik at mabilis na tinapos ang aking ginagawa. Samantala, naririnig ko ang pag-usap ni na Lolo at Ruben sa sala. Naisana naming manatili pa nga ilang araw kung inyo pong mamarapatin. Naghahanap pa kasi kami ng lugar kung saan kami maaring magsimula muli. Huwag kayong maalala, mari kayong manatili dito hanggat gusto ninyo. Ang bahay na ito ay malaki para sa aming dalawa lang aking apo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-usap, may ilang mga lalaki mula sa kabilang baryo ang humahangos na dumating. Mga ngaso sila, baka sa kanilang mga muka ang pagod at pag-alala. Mangki ko, mabuti po narito kayo. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Lumabas si Lolo para harapin sila, at sumunod naman kami. Ano iyon? May problema ba? Isang dalaga na naman po ang nawawala. Si Ana, ang anak ni Mang Isko. Kagabi lang po siya huling nakita sa kanilang bakuran. Sigurado po kaming kinuha na naman siya nga halimaw. Halimaw? Anong halimaw? Tanong ni Lolo. Ang halimaw sa talon po, Mang Kiko. Isang maligno na kumukuha nga kabataang babae sa aming nayon. Lahat ng nawawala ay mga dalagang dinadatnan ng kanilang buwan ng dalaw. Nakita ko ang pagbabago sa anyo ni Lolo. Mula sa isang simpleng matanda,
Nakita ko sa kanyang mamata ang kislap ng isang mandirigma, isang santigwar. Ang awa sa kanyang mukha ay napalitan ng determinasyon. Sige, sasama ako sa inyo. Hahanapin natin si Ana. Lolo, huwag na po kayong sumama. Baka mapano pa kayo, pagpigil ko sa kanya. Elisa, apo. Hindi ako pwedeng maksawalang kibo habang may nangangailangan ng tulong. Iyon ang tungkulin ko. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang lalong ikinagulat ko. Tumingin siya sa pamilya ni Ruben. Ruben, Elena, kayo na muna ang bahala sa apo ko. Siguraduhin ninyong ligtas siya habang wala ako. Naku, walang problema Mang Kiko. Makakaasa po kayo. Ito tsiring naming prinsesa si Elisa. Sabat naman ni Leon na may mapaglarong ngiti. Ako na ang gagawin ng lahat para hindi siya mapagod. Hindi ako makapaniwala. Paanong ipakakatiwala ni Lolo ang kaisa-isa niyang apo sa mataong kagabilang niya nakilala? Mataong may itinatagong hiwaga na kahit siya mismo ay naglagay ng proteksyon laban sa kanila. Naguguluhan man ay wala akong nagawa kundi tumango. Umalis si Lolo kasama ang mataga-baryo. Bitbit ang kanyang magamit sa panggagamot at ilang maanting-anting. Naiwan akong mag-isa sa bahay kasama ang 3 estranghero. Ang bahay na dati simbolo ng kapayapaan ay biglang naging isang hawla na punong takot at kawalan ng katiyakan. Tumingin sa akin si Leo. Huwag kang mag-alala Elisa, ligtas ka sa makamay ko. Ang kanyang masalita ay dapat sanang magpapakalma sa akin. Ngunit sa halip, mas lalo lamang itong nagdulot ng kilabot sa aking buong pagkatao. Nang makalis si Lolo Kiko, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aming tahanan. Si Ruben at Elena ay pumasok sa kanilang silid, habang si Leo ay naupo lamang sa isang sulo, tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos ko. Pakiramdam ko ay para akong isang daga na inoobserbahan ng isang pusa. Upang maipsan ang tensyon, nakpasya akong maglaba. Inipon ko ang aming mga maruruming damit sa isang malaking batya. Mabigat iyon at alam kong mahihirapan akong buhatin iyon mag-isa papunta sa ilog. Hahabang na sana ako para buhatin iyon nang biglang tumayo si Leo at lumapit sa akin. Ako na diyan, sabi niya. Hindi kaya ko naman. Sagot ko, ayokong magkaroon ng utang na loob sa kanila. Ngunit bago ko pa man mayangat ang batya, binuhat na niya ito gamit lamang ang isang kamay. Na para bang wala itong bigat. Halika na, samahan na kita sa talon. Mas maganda raw ang labahan doon sabi ng lolo mo. Wala akong nagawa kundi sumunod. Habang naglalakad kami sa makitid na daan papasok sa gubat, sinusubukan niyang magbukas ng usapan. Nasaan ang tatay ngang magiging anak mo? Tanong niya, diretsahan. Hindi ako umimik. Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong ibahagi sa kanya ang kwento ng aking kabiguan. Mukhang hindi ka niya mahal. Dagdag pa niya. Kung mahal ka niya, hindi ka niya hahayaang mapunta sa ganito kalayong lugar. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sagot ko ng medyo may inis. Marahil nga, pero isa lang ang alam ko, Elisa. Ang tunay na pagmamahal ay handang harapin ang lahat, kahit pa ang kamatayan. Ang masalita niya ay tumata sa aking isipan. Maya-maya pa, narating na namin ang talon. Isang tunay na paraiso. Ang tubig ay bumabagsak mula sa mataas na bato. Lumiliha ng isang maliit na lawa na may malinaw at malamig na tubig. May mga malalapat na bato sa gilid na perpekto para paglaban. Saglit kong nakalimutan ang aking kaba at sinimulang kusutin ang mga damit. Si Leo naman ay naupo sa isang malaking bato di kalayuan. Binabantayan ako. Ngunit habang abala ako sa paglalaba, bigla siyang tumayo. Ang kaninang mapaglaro niyang anyo ay biglang naging seryoso at alerto. Elisa, tumigil ka. Mahina niyang sabi. Bakit? Anong meron? Huwag kang maingay. Tumingin ka sa mga batuan sa likod ng talon. Nakikita mo ba ang mga anino ron? Oo, anino lang iyan ng mabato at puno. Tumingin kang maigi, utos niya. Sa loob ngang maaninong iyon, may isa pang anino na gumagalaw. Sinunot ko ang sinabi niya. Sa una, wala akong makitang kakaiba. Ngunit habang tinititigan ko ang pinakamadilim na bahagi sa pagitan ng gabato, napansin ko ito. Isang anino na mas maitim pa sa dapat at ito'y gumagalaw sa paraang salungat sa ihip ng hangin. Hindi iyon anino ng puno bato. Iyon ay anino ng isang bagay na buhay. Isang bagay na nakmamasid sa amin mula sa dilim. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking buong katawan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking makamay at paa. Halika na, uwi na tayo. Sigaw ni Leo. Mabilis niyang kinuha ang batyang ang madamit, basa man o hindi, at hinila ako palayo sa lugar na iyon. Takbo, huwag kang lilingon. Tumatakbo kami pabalik sa gubat. Ang bawat yabak namin ay tila hinahabol ng kadiliman. Hindi ko na ininda ang pagod. Ang tanging nasa isip ko ay ang makalayo sa nakakatakot na presensyang iyon.
Pagdating namin sa bahay, halos hindi kami makahinga. At parang itinadana kasabay ng aming pagdating ay ang pagbabalik din ni Lolo Kiko kasama ang mamangaso. Mukha, silang bigo. Wala, aniya, nilabay na namin ang buong gubat pero wala kaming nakitang bakas ni Ana. Lolo, sigaw ko, sa talon po, may nakita kami sa talon. Agad naming ikinuwento ang lahat ng nangyari. Ang tungkol sa aninong nagtatago sa anino. Nakita ko ang pakunot ng nuni Lolo. Tumingin siya kay Leo. Naramdaman mo ang presensya niya. Tumango si Leo. Mabaksik at gutom. Pagkatapos nun, bumaling si Lolo kina Ruben at Elena. Pumasok muna kayo sa aking silid. Mag-usap tayo. Elisa, magpahinga ka muna sa sala. Pumasok silang tatlo sa silid ni Lolo at isinara ang pinto. Ngunit hindi ako mapakali. Ang takot at kuryosidad ay nakunahan sa aking isipan. Dahan-dahan akong lumapit sa pintong gawa sa kahoy at idinikit ang aking tainga. Hindi malinaw ang kanilang usapan, ngunit may masalita akong naulinigan. Ang boses ni Lolo, seryoso at may bigat. Ramdam ko na nung una pa lang. Anong guri kayo? Ang sagot ni Ruben, may natpuno at negi pagzuzumamo. Hindi kami masama. Tumatakas lang kami sa aming mundo. Ngunit ang huling salita na narinig ko mula kay Elena ang siyang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Isang salita na sumagot sa lahat ng aking tanong, ngunit naiwan ng mas marami pang nakakatakot na palaisipan. May kakayahan kaming labanan ang halimaw na iyon. Dahil kauri namin siya. Kauri. Kauri nga halimaw. Mabilis akong lumayo sa pinto. Ang puso ko'y dumadagundong sa takot. Napatingin ako sa sala at nakita ko si Leo. Nakatayo roon, nakatingin ng diretso sa akin. Alam niyang nakikinig ako. At sa sandaling iyon, ang takot ko sa halimaw sa talon ay napalitan ng mas matinding takot para sa mga nilalang na kasama ko sa loop mismo ng aming tahanan. Paglabas ni na Lolo mula sa silid, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Si Lolo Kiko ay tumingin sa akin at sa kanyang mamata ay nakita ko ang isang pakiusap, isang hiling na sanay magtiwala ako. Ngunit ang masalitang narinig ko ay paulit-ulit na umugong sa aking isipan. Kauri namin siya. Pagkatapos ng hapunan, habang nagayos akong aming tutulugan ni Lolo, lumabas si Leo mula sa kanilang silid at lumapit sa akin. Elisa, halika muna sa labas. May kailangan kang malaman. Nag-alangan man ay sumunod ako. Dinala niya ako sa isang maliit na upuang gawa sa kawayan sa gilid ng aming bahay. Sa ilalim ng nagniningning na buwan. Umupo siya, ngunit ako'y nanatiling nakatayo, handang tumakbo anumang oras. Mukhang may ideya ka na. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, lalong nakdulot ng kaba sa akin. Natatakot ka ba? Narinig ko ang usapan ninyo kanina. Narinig ko ang sinabing nanay mo. Ano kayo? Aswang ba kayo? Tanong ko. Hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking boses. Tumango siya, walang bakas ng pagkahiya o pag-aatubili. Oo, naparong akong isang hakbang. Ang makwento ni Lolo, ang mababala tungkol sa manilalang nilim, lahat ay bumalik sa aking alaala. Kaya ba kumikislap ang mamata ninyo sa dilim? Bala niyo ba kaming kainin? Bakit kayo nandito? At bakit hindi kayo natatakot sa lolo ko? Isa siyang santigwar. Marami na siyang napatay na tulad ninyo. Sunod-sunod kong tanong, ang takot ay nagiging galit na. Tama si lolo mo. Napakarami mo ngang tanong. Sabi niya na may bahagyang ngiti. Hayaan mong sagutin ko isa-isa. Oh, aswang kami? Pero hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. Hindi kami kumakain ng tao, Elisa. Ang kinakain lang namin ay mga hayop sa gubat. Kaya kami napatpat dito ay dahil tumatakas kami. Tumatakas mula sa aming sariling mundo. Isang mundong punong karahasan na ayaw na naming maging bahagi. Ang gusto lang namin ay mamuhay ng payapa, tulad ninyo. At tungkol sa lolo mo, kaya hindi kami natatakot sa kanya ay dahil alam namin na matalino siya. Malakas ang kanyang pakiramdam. Bago pa man kami umamin, ramdam na niyang hindi kami masama. Nakita niya ang kabutihan sa amin sa kabila ng aming anyo. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ng ito ay parang isang masamang panaginip. Paano ko malalaman kung nagsasabi kang totoo? Paano kung isa lang itong pine? Ngumiti muli si Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, may lungkot sa kanyang mamata. Tumingin ka sa aking mamata, Elisa. Huwag kang kumurap. Nag-alangan men ay ginawa ko. Tinitigan ko ang kanyang mamata na kulay itim na parang gabi. At doon sa gitna ng kanyang mamata, nakita ko ang aking sariling refleksyon. Ngunit ito'y nakabaliktad.
Napasigaw ako at napatakip sa aking bibig. Ang isa sa mga palatandaan na laging sinasabi sa akin ni Lolo. Isang patunay na hindi may kakaila. Toto ang lahat. Nagsimulang tumulo ang aking maluha. Isang halong takot, pakalito at kung ano pang emosyon na hindi ko mapangalanan. Huwag kang matakot, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas lalo pang lumambot. Hindi ka namin sasaktan, Elisa. Pangako iyan. Sa katunayan, nandito kami para protektahan ka. Ang halimaw sa talon, isa siyang ganit na aswang na ipinatapon mula sa aming lahi. Hindi namin hahayaang saktan kaniya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang nilalang sa harapan ko ay isang halimaw ayon sa lahat ng kwentong aking narinig. Ngunit ang kilos niya, ang ngasalita niya ay nagpapakitang kabaliktaran. At ang lolo ko, ang taong pinakakatiwalaan ko nang higit sa lahat ay tinanggap sila sa aming tahanan. Unti-unti, ang takot sa aking puso ay nahaluan ng kakaibang damdamin. Hindi ito tiwala, hindi pa. Ngunit isang uri ng pag-unawa. Isang pag-unawa na marahil, tama nga si Lolo, na ang mundo ay hindi lamang itim at puti, na may nilalang na tulad nila, ipinanganak sa dilim, ngunit pinipiling mamuhay sa liwanag. Pinunasan ko ang aking maluha at tumingin muli sa kanya. Hindi na ako nanginginig. Sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na buwan, nagsimula ang isang kasunduan na walang salitang namagitan. Isang kasunduan sa pagitan ng isang buntis na dalaga at ng isang pamilya ng aswang. Isang kasunduan na magbabago sa aming mabuhay magpakailanman. Lumipas ang ilang araw ngang may alinlangan ngunit payapang pagsasama. Unti-unti, nasasanay na ako sa presensya ni na Ruben, Elena at Leo. Hindi na ako gaanong natatakot, lalo na't nakikita ko ang kabutihan sa kanilang pakikitungo. Si Elena ay madalas akong tinutulungan sa magawaing bahay, habang si Ruben naman ay tumutulong kay Lolo sa pag-ayos ng mga sira sa bahay at sa paghahalaman. Si Leo naman, palagi siyang nasa paligid, hindi nagsasalita maliban na lang kung kinakailangan, ngunit sapat na ang kanyang presensya para maramdaman kong may nagbabantay sa akin. Isang hapon, habang nagidilig akong aming mabagong tanim na gulay, isang anino ang biglang tumakip sa sikat ng araw. Nang iangat ko ang aking ulo, ang aking puso ay halos lumundag palabas ng aking dibdib. Nakatayo sa aking harapan si Marco. Elisa, sa wakas, nahanap din kita, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong isang emosyon na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Halos mabaluwa ko kakahanap sa inyo. Bakit kayo umalis ng walang palam? Paano mo kami nahanap dito? Tanong ko, ang aking boses ay malamig at walang emosyon. Hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay makasama na tayo ulit. Halika na, Elisa. Sumama ka na sa akin. Uuwi na tayo. Nahanda na akong lahat para sa atin sa Maynila. Doon, bubuin natin ang ating pamilya. Magtatrabaho ako para sa iyo at para sa magiging anak natin. Patawarin mo ako kung naging duwak ako, natakot lang ako, pero pinagsisihan ko na ang lahat. Tinitigan ko siya. Sinusubukang hanapin ang katotohanan sa kanyang nga mata. Ngunit ang nakita ko lang ay isang despradong tao na may itinatagong motibo. Hindi na ako sasama sa iyo, Marco. Masaya na ako dito kasama si Lolo. Pero paano ang anak natin? Hindi mo ba gustong makaroon siya ng buong pamilya? Ito na, Elisa. Ibinibigay ko na sa iyo ang pangarap mo. Sumama ka na. Hinawakan niya ang aking braso at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang takot na muli na namang bumabalik. Bitawan mo ako, Marco. Ayoko. Hindi mo ba siya narinig? Ayaw niya. Isang malamig na boses ang biglang umaling-aungaw mula sa aking likuran. Si Leo. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mamata ay matalim na nakatitik kay Marco. At sino ka naman para makialam dito? Tanong ni Marco na may halong pang-insulto. Huwag kang sumali sa usapan ng mag-asawa. Nobyo ka ba nitong tomboy na ito, Elisa? Dahil ba sa kanya kaya ayaw mo nang sumama sa akin? Ang nasalita ni Marco ay tila isang mitsa na naksindi ng apoy. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Marco. Isang suntok mula kay Leo. Bumaksak si Marco sa lupa, hawa ang kanyang namamagang muka. Huwa na huwa mong pagsasalitaan ng ganyan si Elisa, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. At para sa kaalaman mo, hindi ako tomboy. Ang lakas mong manunto, tarantado ka. Sigaw ni Marco habang sinusubukang tumayo. Ano ba ang nangyayari dito? Ang boses ni Lolo Kiko ay dumagundong mula sa pintuan ng bahay. Nakita niya si Marco sa lupa. Ako natakot. At si Leo na nakatayo sa pagitan namin. Lolo, mano po? Sinubukan pang maging magalang ni Marco. Huwag mo akong tawaging Lolo. Sigaw ni Lolo Kiko. Sa araw na tinalikuran mo ang apo ko, nawalan ka na rin ng respeto sa akin.
Anong ginagawa mo rito? Kukunin ko na po si Elisa, Lolo. Pananagutan ko na po ang pagkakamali ko. Umalis ka na, Marco. Hindi ka kailangan ng apo ko. Hindi ka kailangan ng magiging anak ninyo. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Ngunit sa halip na umalis, tumayo si Marco at buong pagmamalaking nagsalita. Hindi ako alis, patutunayan ko sa inyong lahat na nakbago na ako. Dito lang ako sa labas na bahay ninyo. Hihintayin ko si Elisa na patawarin ako at sumama sa akin. Papatunayan ko sa inyo na karapat-dapat ako sa kanya. Wala nang sinabi si Lolo at pumasok na lang sa loob ng bahay. Hinila naman ako ni Leo papasok. Naiwan si Marco sa labas, sumisiga nga aking pangalan. Sa gabing iyon, hindi na nga siya umalis. Gumawa siya nga isang maliit na silungan gamit ang masangangang puno at doon natulog. Isang problemang hindi inaasahan. Isang anay na pilit sumisiksik sa aming tahimik na buhay. At habang pinagmamasdan ko siya mula sa bintana, hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang maaswang nakasama ko sa loob ng bahay o ang taong mapagpanggap na naghihintay sa labas. Sa pagdaan ng gabi, lalong lumalamig ang hangin na namumula sa kabundukan. Mula sa aming bintana, natatanaw ko ang anino ni Marco na kabaluktot sa ginawa niyang pansamantalang silungan. Kahit gaano kalaki ang galit ko sa kanya, hindi ko may tatanggi na may isang bahagi sa aking puso ang nakakaramdam ng awa. Siya pa rin, sa ayaw at sa gusto ko, ang amang batang dinadala ko. Apo, hayaan mo na siya diyan. Matuto siyang harapin ang resulta ang kanyang desisyon. Sabi ni Lolo Kiko na tila nabasa ang aking iniisip. Opo, Lolo, sagot ko, ngunit hindi ako mapakali. Hinintay kong makapasok si Lolo sa kanyang silid. Pagkatapos, kumuha akong isang makapal na kumot at isang maliit na unan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas. Ang katahimikan ng gabi ay halos nakabibingi. Tanging ang tunok lamang ng gakuliglik ang maririnig. Naabutan ko si Marco na nanginginig sa ginaw. Hindi na ako nagsalita. Iniabot ko na lang sa kanya ang kumot at unan. Nagulat siya at sa isang saglit nakita ko ang pasasalamat sa kanyang mata. Elisa, patawarin mo ako, mahina niyang sabi. Tumalikod na ako at nagsimulang maalakat pabalik sa bahay. Papasok na sana ako nang biglang may naramdaman akong kakaiba. Ang hangin ay biglang lumamig ng todo. Ang tunok nga kuliglik ay biglang tumigil. Isang nakakakilabot na katahimikan ang pumalit. Napatigil ako sa paglalakat. Tumingin ako sa aking panan at nakita ko ang aking anino na humahaba dahil sa liwanag mula sa loob ng bahay. Ngunit habang tinititigan ko ito, may isa pang anino. Isang aninong mas maitim at walang anyo. Ang dahan-dahang gumapang mula sa kadiliman ng mga puno at sumanib sa aking anino. Sa isang iglap, hindi na ako makagalaw. Para akong isang estatwa na itinulos sa lupa. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri, ngunit ang aking buong katawan ay nanigas. Naramdaman ko ang isang presensyang punong kasamaan, isang gutom na hindi para sa pagkain kundi para sa buhay. Kasunod nun, isang matinding kirot ang sumabok sa aking puson. Isang sakit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Napapikit ako sa tindi nga sakit at naramdaman ko ang mainit na likidong dumadaloy sa aking binti. Dugo. Ang anak ko, sa isip ko, sumisigaw ako, tulong, Lolo, Leo. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto ng bahay. Si Leo, ngunit hindi ito ang Leong kilala ko. Ang kanyang mata ay nagliliwanag na parang dalawang baga. Ang kanyang kuko ay humaba at naging matatalim. Lumabas siya na umuungol. Isang tunok na hindi galing sa tao kundi sa isang mabangis na hayop. Hayop kang hunyango ka, sigaw niya. Ngunit hindi sa akin. Nakatingin siya sa kawalan, sa hangin na nakapalibot sa akin. Sumugot siya at nagsimulang makipaglaban sa isang kalaban na hindi ko nakikita. Nakikita ko lang siyang umilak, sumuntok, at kumalmot sa hangin. Naririnig ko ang magakaluskos at ang matila pagaspas ng isang dambuhalang pakpak. Bigla, narinig ko ang isang nakakakilabot na sigaw at ang aninong nakakapit sa akin ay biglang nawala. Kasabay nito ang aking katawan ay bumagsak sa lupa, malambot at nanghihina. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang matinding sakit sa aking tiyan. Anong nangyari, Elisa? Sigaw ni Marco na ngayon lang nagising sa pagkakatulo. Diyos ko! Ang daming dugo! Tumingin sa akin si Leo. Ang kanyang anyo ay unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit nang makita niya ang dugo sa aking paanan, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mata. Isang saglit ng pagkagutom, isang primal na instinct. Ngunit mabilis niya itong nilabanan. Napalunok siya at umiling. Binuhat niya ako. Ang bigat mo, Elisa.
Biro pa niya kahit nanginginig ang kanyang nga braso. Dinala niya ako sa loop. Naabutan namin sina Lolo, Ruben at Elena nagising na. Ang amoy ng aking dugo ay tila isang bomba na sumabog sa loop ng bahay. Nakita ko ang hirap sa mukha ni na Ruben at Elena. Napahawak sila sa kanilang lalamunan at sabay na napaatras. Hindi namin kaya ang amoy. Kailangan naming lumabas, sabi ni Ruben bago sila mabilis na lumabas ng bahay. Si Lolo Kiko naman ay nanatiling kalmado. Yupo mo siya sa higaan, Leo. Kumuha kang malinis na tela at maligamgam na tubig. Mabilis na sumunod si Leo. Ako naman, iya na ako ng iya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit at sa pag-alala para sa aking anak. Huwag kang mag-alala, apo. Ligtas kayo, sabi ni Lolo. Ipinatong niya ang kanyang nga palat sa aking puson. Pumikit siya at nagsimulang bumikas ng salitang hindi ko maintindihan. Nga salita sa wikang Latin. Naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang makamay. Isang init na dahan-dahang gumagapang at pinapawi ang sakit. Unti-unti, ang pagdurugo ay tumigil. Nang masiguro niyang ligtas na ako, tumayo si Lolo at hinarap si Marco na nakatayo lang sa isang sulok. Hindi malaman ang gagawin. Kung hindi ka dumating dito, hindi siya lalabas ng bahay para pakmalasakitan ka. Kung hindi siya lumabas, hindi siya mapapahama, malamig na sabi ni Lolo Kiko. Kasalanan ko po ba, Lolo? Bakit naman po kasi siya lumabas pa? Gabing-gabi na. Ginawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa kanya, para sa amin. Puno ng pagdadahilan na sagot ni Marco. Umiling na lang si Lolo. Baka sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako at nagpapagaling, naintindihan ko na. Ang tunay na halimaw ay hindi lamang iyong nagtatago sa dilim. Minsan, ito rin ay iyong may muhangang isang anghel na pilit na kukunwaring tagapagligtas. Ilang araw akong nanatili sa higaan upang tuluyang makabawing lakas. Sa mga araw na iyon, hindi ako iniwan ni Leo. Siya ang nag-aasikasong lahat ng aking pangangailangan. Siya ang nadadala ng aking pagkain, na mainit na sabaw na niluluto ni Elena. Siya rin ang napupuna sa aking katawan gamit ang maligamgam na bimpo, maingat at puno na respeto. Sa kanyang pag-alaga, unti-unti ko nakikita ang nilalang sa likod ng pagiging aswang niya. Isang nilalang na may malasakit at kabutihan. Ngunit ang namumuong kapanatagan sa pagitan namin ay sinira ng ingay mula sa labas. Si Marco. Araw-araw, sumisilip siya sa bintana, nagmamakaawang pumasok at siya na raw ang mag-alaga sa akin. Isang umaga habang sinusubuan ako ni Leo ng lugaw, sumigaw na naman si Marco mula sa bintana. Hoy, anong ginagawa mo sa nobya ko? Huwag mong sabihin na ang tomboy na iyan ang naglilinis ng katawan mo, Elisa. Bitawan mo siya, manyakis ka. Sinasamantala mo ang kalagayan niya dahil hindi siya makalaban. Hindi na nakapagtimpi si Elena. Lumabas siyang bahay at buong lakas na sinigawan si Marco. Baka gusto mong hindi ka na makawin ng buong katawan. Laitin mo na kaming mag-asawa. Huwag lang ang anak namin. Kung hindi mo kayang respetuhin ang mataong tumutulong sa mag-ina mo, maluwag ang daan para lisanin mo ang lugar na ito. Ang sigawan sa labas ay nagiwan ng tensyon sa loop ng silit. Nakita kong ikinuyom ni Leo ang kanyang makamao. Ang kanyang panga ay naktagis. Baka sa kanyang mukha ang matinding galit at pagpipigil. Okay ka lang ba, Leo? Mahina kong tanong. Tumingin siya sa akin at ang galit sa kanyang nga mata ay napalitan ng lungkot. Hindi, sabi niya. Nagseselos ako, Elisa. Nagseselos sa isang duwag na tulad niya. Nagseselos ka? Bakit naman? Dahil kahit anong gawin niya, siya pa rin ang mga anak mo. May karapatan siya sa iyo na hindi ko kailanman magkakaroon. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Ang usapan ay lumalalim na. Elisa, may kailangan ka pang malaman. Isang lihim na mas malalim pa sa aming pagkatao. Umupo siya sa gilid ng aking higaan. Ang kanyang mamata ay puno ng isang kwentong matagal ng kinikimkim. Ang pangalan ko ay hindi Leo, sabi niya. Ako si Kael. At ang katawang ito, hindi ito sa akin. Napanganga ako. Ano bang sinasabi mo? Ang katawang ito ay pag-ari ng tunay na Leo. Siya ang aking kasintahan, ang aking pinakamamahal. Ako ay isang prinsipe sa aming mundo ang nakatakdang maging hari, ngunit ang aking kapatid, si Raja Damian, ay nainggit sa akin, taksil siya. Pinatay niya ako at ikinulong ang aking kaluluwa sa isang salyadong kulungan. Nang malaman iyon ni Leo, hindi niya kinaya ang sakit at lungkot. Nagpakamatay siya. Huminto siya sandali at nakita ko ang luhang namumuo sa kanyang mamata. Sina Ruben at Elena, sila ang pinakamatapat na alagad ng aming pamilya.
Ginamit nila ang lahat ng kanilang kaalaman sa mahika upang palayain ang aking kaluluwa. At sa kanilang desperasyon na ibalik ako, ginamit nila ang katawan ni Leo bilang aking sisitlan. Ito lang ang paraan para mabuhay akong muli. Isang kaluluwang lalaki sa katawan ng isang babae. Natulala ako. Ang lahat ng impormasyon ay tila isang malaking alon na humampas sa aking isipan. Ang kakaibang kilos niya, ang kanyang lakas, ang kanyang pagkalalaki, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Minahal ko si Leo ng buong puso, pagpapatuloy niya. Siya ang aking buhay, ngunit matagal na siyang wala. At ngayon, habang kasama kita, Elisa, may nararamdaman akong bago. Isang damdamin na hindi ko dapat maramdaman, ngunit hindi ko mapigilan. Ang paalaga ko sa iyo, ang kagustuhan kong protektahan ka, hindi lang ito dahil sa utos ni lolo mo. Ginagawa ko ito dahil ito ang sinisigaw ng puso ko. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Ang trahedyang kanyang buhay ay mas mabigat pa sa sarili kong problema. Isang prinsipe na ninakawan ng lahat, nabubuhay sa katawan ng kanyang yumaong kasintahan. At ang prinsipeng iyon ay nagsasabing may nararamdaman siya para sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Patawarin mo ako, Elisa. Hindi ko sinasadyang guluhin pa ang isipan mo. Ngunit kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang aming magkahawak na kamay. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nakaramdam ng takot o pag-alangan. Ang naramdaman ko ay awa, pag-unawa at isang kakaibang koneksyon. Ang lalaking nasa harapan ko, si Kael, ay hindi isang halimaw. Isa siyang kaluluwang nasaktan, isang pusong naghahanap ng bagong simula. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang aming masirang buhay ay tila naktakpo sa liblib na kabundukang ito upang marahil ay buuin ang isa't isa. Pagkatapos ng pag-amin ni Kael, isang bagong uri ng unayan ang nabuo sa pagitan naming lahat. Ang takot ay napalitan ng isang marupok na tiwala at ang aming tahanan ay naging isang kampo nga makakaalyado laban sa isang hindi nakikitang kaawe. Isang gabi, habang kami ay naghahapunan, nagsalita si Lolo Kiko. Ang kanyang boses ay seryoso at punong bigat. Hindi na tayo maaring maghintay pa. Ang halimaw sa talon ay muling aatake. At sa susunod, baka hindi na natin mailigtas si Elisa. Ngayong gabi, tayo na ang mga ngaso. Sumang-ayon sina Ruben at Elena. Si Kael naman ay tumingin sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang pangako, isang paninigurong hindi niya hahayaang may masamang mangyari sa akin. Mananatili ka dito sa loob ng bahay, Apo, sabi ni Lolo. Nilagyan ko na nga mapananggalang ang bawat sulok nito. Ligtas ka dito. Ang tanging magagawa mo ay ang magdasal para sa aming kaligtasan. Pagkatapos, nagsimula na silang mahanda. Inilabas ni Lolo Kiko ang isang lumang baul. Mula ron, kinuha niya ang nga gamit na ni minsan ay hindi ko pa nakita. Isang mahabang ita na may manakaukit na kakaibang simbolo. Mga maliliit na bote na naglalaman ng iba't ibang uring langis at mga pinatuyong dahon. Isang rosaryo na gawa sa itim na buto at isang medalyon na may imaheng ang isang anghel na may hawa na espada. Habang pinakmamasdan ko siya, hindi na siya ang aking lolo na nag-alaga ng halaman. Sa sandaling iyon, siya ay isang santigwar, isang mandirigma ng liwanag. Sa kabilang banda, ang paghahanda ni Kael ay iba. Wala silang gamit. Sila ay tumayo lamang sa gitna ng sala, pumikit at huminga ng malalim. Dahan-dahan, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Tila ba ang kanilang lakas ay kumakalat sa buong kabahayan. Ang kanilang mamata, nang muli nilang imulat, ay nagliliwanag na sa dilim. Handa na kami, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas may autoridad. Sa labas, sa likod ng isang malaking puno, nagmamasid si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit at pag-alinlangan. Akala nila sila lang ang magagaling, bulong niya sa sarili. Akala nila sila lang ang pwedeng maging bayani. Ipapakita ko sa kanila. Ako ang magliligtas kay Elisa. Ako, at hindi ang tomboy na iyon. Bitbit ang isang maliit na gulok na kinuha niya mula sa aming tagwan ng panggatong. Palihim siyang sumunod sa grupo nang maksimula na silang maglakad papasok sa madilim na gubat. Gabi na at tangi ang liwanag, lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa kanilang daraanan. Nasa unahan sina Kael, Ruben at Elena. Ang kanilang magalaw ay mabilis at tahimik na parang mga anino. Ginamit nila ang kanilang pamihirang pang-amoy at pandinig upang sundan ang bakas ng halimaw. Si Lolo Kiko ay nasa likuran, hawa ang kanyang ita at bumubulong nga orasyon. Matapos ang halos isang oras na paglalakbay, narating nila ang talon. Sa gabi, ang ganda nito ay napalitan ng isang nakakatakot na anyo.
Ang lagaslas ng tubig ay parang isang bulong ng panganib. Itinuro ni Kael ang isang madilim na butas sa likod mismo ng bumabaksak na tubig. Isang kuweba. Doon siya natatago, sabi niya. Ang hangin na nagmumula sa kuweba ay may dalang amoy ng nabubulok na laman at kamatayan. Sa paligid ng bunganga ng kuweba ay nakalat ang mabuto ng hayop at ilang piraso ng damit ng tao. Nausap sila sa pamamagitan lamang ng mga senyas. Ang plano ay simple. Gagamitin ni Lolo ang kanyang mga orasyon upang hindi makalabas ang halimaw habang sina Kael, Ruben at Elena ang papaso upang tapusin ito. Hahabang nasana sila para isagawa ang plano nang biglang may sumigaw mula sa kanilang likuran. Hoy, lumabas ka diyan, duwag na halimaw. Harapin mo ako kung matapang ka. Si Marco. Sa kanyang kabobohan, inisip niyang ito na ang pakakataon para maging bida. Nagagisiyang ang isang malaking bato papunta sa bungangang kuweba. Isang malakas at nakakakilabot na atungal ang narinig mula sa loob. Ang elemento ng sorpresa ay nawala na, ngunit ang pinakamasamang nangyari ay hindi ang pakingay ni Marco. Mula sa madilim na kuweba, isang anino na parang latigo ang humaginit sa hangin. Bago pa man makakilos ang sinuman, pumulupot ito sa katawan ni Marco. Ah, tulong! Sigaw niya habang hinihila siya anino papasok sa madilim na kuweba. Lintik! Sigaw ni Kael. Ang plano ay nasira na. Ang kanilang maingat na inihandang pangangaso ay naging isang desperadong misyon ng pagliligtas para sa isang taong hindi dapat naroon. Nakatayo sila sa harap ng madilim na kuweba. Naririnig ang mamafet na sigaw ni Marco mula sa loob. Ngayon, kailangan na nilang pumasok sa teritoryo ng halimaw sa isang laban na hindi na nila kontrolado. Walang sandaling sinayang ang grupo. Sa kabilang ng panganib, alam nilang bawat segundong lumilipas ay maaring maging huli para kay Marco. Pinangunahan ni Lolo Kiko ang pagpasok sa madilim na kuweba. Ang kanyang medalyon ay naglalabas ng mahinang liwanag, sapat para itaboy ang mabigat at masamang enerhiya sa loob. Sumunod sa kanya sina Ruben at Elena. Ang kanilang mamata ay ganap ng nagliliwanag, handa sa anumang panganib. Si Kyle ang nasa huli, nagsisilbing bantay sa kanilang likuran. Ang amoy sa loob ng kuweba ay nakasusulasok. Isang pinahalong amoy ng nabubulok na laman, dugo at basa na lupa. Sa sahig ay nakalat ang mga buto, hindi lang mga hayop, kundi maging ng tao. May mga pira-pirasong damit na kumapit sa mga matutulis na bato, mga tahimik na saksi sa mga trahedyang naganap sa lugar na iyon. Sa pinakaloob ng kuweba, sa isang malawak na espasyo, natakwan nila ang halimaw. Ito ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa kanilang inaasahan. Ang katawan nito ay parang isang higanteng gorilya. Ngunit ang balat nito ay kayang magbago ng kulay na nagiging dahilan kung bakit ito nagiging anino. Ang mga braso nito ay mahahaba at nagtatapos sa mga matutulis na kuko. Ang muka nito ay puno ng pangil at ang mga mata nito ay dalawang nagbabagang pula. Sa ilalim kukong halimaw ay si Marco, nanginginig sa takot, umiyak na parang isang bata. Tila pinaglalaruan siyang halimaw, tinatakot ngunit hindi pa sinasaktan. Nang maramdaman ng halimaw ang kanilang presensya, bumaling ito sa kanila at umungal ng malakas, isang tunok na yumanik sa buong kuweba. Ngayon na, sigaw ni Lolo Kiko. Ibinato niya ang isang boteng langis sa halimaw. Nang tumama ito sa balat ng nilalang, umusok ito at sumigaw ang halimaw sa sakit. Kasabay nun, sumugot sina Ruben at Elena. Gumalaw sila ng may pambihirang bilis na parang dalawang anino. Si Ruben ay umatake mula sa ibaba, habang si Elena ay umakyat sa pader na kuweba at lumundag mula sa itaas. Ang kanilang makuko ay lumikhang mamalalim na sugat sa likod at binti na halimaw. Ngunit ang halimaw ay malakas, isang malakas na hampas ng kanyang braso ang nagpatalsik kay Ruben sa pader. Sinubukan naman itong sakmalin si Elena, ngunit mabilis na sumulpot si Kael sa pagitan nila. Siya na ang humarap sa halimaw. Ang laban nila ay naging isang sayong kamatayan. Ang bawat suntok at kalmot na halimaw ay sinasalubong ni Kael ng bilis at lakas na higit pa. Ang mapader ng kuweba ay nayanik sa bawat pagbagsak ng kanilang makatawan. Habang naglalaban sina Kael at ang halimaw, si Lolo Kiko naman ay walang tigil sa pagbikas ng maorasyon. Ang kanyang ita na binasbasan niya ay nagliliwanag. Sa bawat pagkakataon na makakalapit siya, hinihiwa niya ang balat ng halimaw na nagiiwan ng masugat na hindi gumagaling. Sa isang iglap, nakamaling ang kilos si Kael. Nahuli nga halimaw ang kanyang braso at ibinato siya ng malakas. Bago pa man siya makabangon, dinaganan na siya nito.
Bubuksan na sana ng halimaw ang kanyang malaking bibig upang sakmalin si Kael ng isang itak ang bumaon sa tagiliran nito. Si Lolo Kiko. Sumigaw sa sakit ang halimaw at bumaling kay Lolo. Ito na ang pagkakataong hinintay ni Kael. Sa natitirang lakas, bumangon siya. At sa isang mabilis na kilos, sinakmal niya ang lik ng halimaw gamit ang kanyang sariling mapangil at kuko. Isang malakas na lagutok ang narinig at ang dambuhalang katawan ng halimaw ay bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Ang balat nito ay unti-unting naglaho hanggang sa naging abo na lang. Natapos na ang laban. Ang kuweba ay napunong katahimikan na binasak lamang ng malakas na pahingan ng madirigma. Duguan at sugatan si Kael, lalo na ang kanyang braso at dibdib. Si Ruben ay may pilay sa binti, habang si Elena at Lolo Kiko ay puno nga galos. Lumapit sila kay Marco, na ngayon ay nakaupo lang sa isang sulok tulala sa takot. Salamat, niligtas ninyo ako, sabi niya, ang boses ay naninginig. Tinitigan siya ni Kael, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Oh, iniligtas ka namin, pero hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa batang dinadala ni Elisa. Ikaw ang dahilan kung bakit kami napunta sa panganib na ito. Lumapit si Kael kay Marco at hinawakan siya sa kwelyo. Gusto mong maging bayani, hindi ba? Gusto mong harapin ang halimaw? Heto na ang pagkakataon mo. Hinila niya si Marco at iniharap sa naglalahong abo nga halimaw. Sa harap ng kanilang mamata, ang abo ay muling nakaanyo, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang portal ng purong kadiliman. Isang regalo para sa iyong paglalakbay pabalik sa impyerno, bulong ni Kael sa hangin na para bang kinakausap ang kaluluwa ng halimaw. Bitbitin mo na ang basura ito. Mula sa portal, lumabas ang nga aninong kamay at hinawakan si Marco. Hindi! Pakawalan niyo ako! Elisa! Tulungan mo ako! Ang kanyang nasigaw ay walang saysay. Dahan-dahan siyang hinila papasok sa portal ng kadiliman. Bago ito tuluyang maksara, isang huling tingin ng purong takot ang nakita nila sa kanyang mamata. Pagkatapos, ang portal ay naglaho at si Marco ay nawala na magpakailanman. Nang matapos ang lahat, ang adrenalin sa katawan ni Kael ay biglang nawala, ang masugat at pagod ay bumalik ng sabay-sabay. Tumingin siya kay Lolo at sa kanyang mga magulang, tumango at pagkatapos ay bumaksak sa lupa walang malay. Kael! Sigaw ni Elena habang mabilis silang lumapit sa walang malay na katawan ng prinsipe. Ang pagbabalik nila mula sa kuweba ay isang eksenang puno ng pihati at pag-alala. Dala-dala ni na Ruben at Lolo Kiko ang walang malay na katawan ni Kael. Ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng dugo. Agad akong sumalubong sa kanila. Ang aking mga mata ay nanalaki sa takot. Kael, anong nangyari sa kanya? Buhay pa ba siya? Buhay pa siya. Apo, ngunit maluba ang kanyang matama. Sagot ni Lolo. Mabilis nilang inihiga si Kael sa papak. Dun, nakita ko ang tindingang kanyang masugat. Isang malalim na hiwa sa kanyang dibdib at braso at maraming kalmot sa buong katawan. Nagsimula na ang isang mahabang gabi ng pag-alaga. Si Lolo Kiko ay naghanda ng mapinakuluang dahon na may matapang na amoy at ipinantapal sa masugat ni Kael. Nagdikdik din siyang luya at iba pang halamang gamot at ipinainom ang katas nito kay Kael. Sina Ruben at Elena naman ay nagsagawa ng isang kakaibang ritual. Umupo sila sa makabilang gilid ni Kael, ipinatong ang kanilang mapalat sa kanyang noo at dibdib at nagsimulang bumikas ng masalita sa isang lengwaheng hindi ko maintindihan. Habang ginagawa nila iyon, tila ba ang sarili nilang lakas ay unti-unting lumilipat kay Kael. Ako naman, wala akong magawa kundi ang magpunas ng kanyang noo, magbantay, at taimtim na magdasal. Hawak ko ang kanyang kamay, umaasang mararamdaman niya na naroon ako na hindi siya nag-iisa. Lumipas ang 2 araw na walang pagbabago. Si Kael ay nanatiling walang malay at ang lagnat niya ay hindi bumababa. Ngunit sa 3 araw, unti-unti, nagsimulang magsara ang kanyang sugat. Ang kanyang pahinga ay naging mas maluwag. Alam naming nalakpasan na niya ang panganib. Kasabay nito, ang balita tungkol sa pagkamartay ng halimaw sa talon ay kumalat na sa kabilang baryo. Isang umaga, nagulat na lang kami nang may isang grupo ng makagabaryo ang dumating sa aming bahay. Hindi sila galit o takot. Sila ay may dalang maprutas, gulay at isang inihaw na baboy. Mang Kiko, maraming salamat po, sabi ng kanilang kapitan. Utang namin sa inyo ang aming buhay at ang kapayapaan ng aming nayon. Nakaroon ng isang maliit na salo-salo sa aming bakuran. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang ngangiti sa labi ni na Ruben at Elena habang nakikisalamuha sa mga tao. Sa isang saglit, ang lahat ay naging normal.
Tila ba ang lahat ng aming pinagdaanan ay isang masamang panaginip na lamang? Sa wakas, dumating na ang kapayapaang aming inaasam, ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Isang gabi, habang mahimbing na kami natutulog, isang malakas na pagyanig ang gumising sa aming lahat. Kasabay nito, isang nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa buong kabahayan. Mabilis na bumangon si Lolo Kiko. Sumalakay sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong pag-alala. Sumilip ako sa bintana at ang nakita ko ay nakpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Sa labas, nakapalibot sa aming bahay ang hindi bababa sa 10 nilalang. Hindi sila tulad ng halimaw sa talon. Sila ay may anyong tao, nakasuot ng itim na baluti at gumagalaw ng may disiplina na parang masundalo. Ang kanilang mamata ay pula at nagliliyap sa galit. Walang tigil nilang hinahampas ng kanilang nga sandata ang hindi nakikitang harang na nakapalibot sa aming bahay. Sa bawat hampas, ang harang na ginawa ni Lolo ay nagliliwanag at unti-unting humihina. Mga mandirikma ni Raja Damian, sabi ni Ruben, nahanap na nila tayo. Si Lolo Kiko ay tumayo sa harap ng pinto. Ipinatong ang kanyang magkamay dito at bumikas na maorasyon upang palakasin ang harang. Ngunit ramdam ko ang kanyang paghihirap. Masyado silang marami at malalakas. Nahanda na sina Ruben at Elena para sa laban. Ngunit alam naming lahat na sa oras na masira ang harang, wala kaming kalaban-laban. Nagsimulang makaroon ng mabitak ang harang. Isang nakakatakot na tunog na babasak na salamin ang narinig namin. Malapit na silang makapasok. Niyakap ko na lang ang aking tiyan at pumikit, naghihintay sa hindi maiwasang katapusan. Ngunit sa halip na marinig ang pagsabok ng pinto, isang ibang tunog ang pumaylan lang sa hangin. Isang tunog nga lakas na pakampas ng latigo. Pagkatapos ay isang sigaw nga sakit. Minulat ko ang aking mamata at muling sumilip sa bintana. Sa labas, sa gitna nga mandirigma, isang bagong dating ang nakatayo. Isang matandang babae na may puting buhok at matatalim na mata. Hawak niya ang isang buntot pagi na nagliliwanag na parang ginto. Sa bawat hagupit nito, ang isang mandirigma ni Damian ay nagiging abo. Sino siya? Tanong ko. Ngunit walang makasagot ang manatitirang mandirigma. Sa takot, ay mabilis na tumalilis at naglaho sa dilim. Nang mawala na ang makawe, ang mata ng babay ay dahan-dahang naglakat palapit sa aming pinto. Bumukas ito, at doon, naktama ang mga mata nila ni Lolo Kiko. Isang katahimikan ang namayani. Isang katahimikang puno nga salitang hindi masabi, ng mga taon na lumipas, mukhang kahit gaano kakatanda. Kailangan mo pa rin ng tulong ko, Kiko, sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay matigas ngunit may bahit ng lambing. Adela, bulong ni Lolo. Ang kanyang boses ay puno ng pakamanga at hindi makapaniwala. Ang kapayapaang aming inakala ay panandalian lamang. At ang bagong banta na aming hinaharap ay mas malaki at mas nakakatakot. Ngunit sa pagdating ni Lola Adela, isang bagong paasa ang sumibol. Isang paasa na marahil, sa pagtutulungan nilang lahat, mayroon pa kaming sansang manalo. Sa pagdating ni Lola Adela, isang panibagong lakas ang bumuhos sa aming lahat. Ngunit ang pinakamalaking paasa ay nakasalalay pa rin sa pagising ni Kael. Makalipas ang isa pang araw, sa wakas ay minulat niya ang kanyang nga mata. Ngunit sa halip na tuwa, takot ang aking naramdaman. Ang mamatang tumitik sa akin ay hindi na ang mamatang kilala ko. Iyon ay mamata ng isang mabangis na hayop puno ng gutom. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang isang mandaragit na handa ng sakmalin ang kanyang biktima. Kael, ako ito, si Elisa. Ngunit tila hindi niya ako naririnig. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa tibok ng puso sa aking sinapupunan. Umungol siya at dahan-dahang lumapit. Sinubukan siyang harangan nina Ruben at Elena, ngunit sa isang mabilis na kilos, pareho silang naitulak ng malakas. Kael, pakiusap, sigaw ko habang siya ipapalapit. Nang akmang susunggaban na niya ako, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ako tumakbo. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mamata at inabot ang kanyang pisngi. Kael, pakinggan mo ako. Ako ito, si Elisa. Alalahanin mo kung sino ka. Alalahanin mo kung sino ako sa buhay mo. Hindi mo ako gustong saktan. Sa pagdamping aking kamay sa kanyang balat, isang kislap ng pag-alangan ang nakita ko sa kanyang nga mata. Ang pagiging hayop ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng sakit. Elisa, bulong niya, bago siya nawalan ng malay at bumaksak sa aking nga bisik. Nang siya ay muling magising, siya na ulit ang Kael na kilala ko. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong pagsisisi. Muntik na kitang, huwag mo nang isipin iyon.
Ang mahalaga, nabalik ka sa amin. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Sa tulong ni Lola Adela at sa pasasalamat ng mga taga-baryo, nahanda kami para sa huling laban. Ang makababayhan at bata ay dinala sa kapilya, ang pinakabanal na lugar sa nayon. Ngunit si Raja Damian ay tuso. Sa halip na salakayin ang aming bahay, sa isang iglap, lumitaw siya sa gitna mismo ngang altar ng kapilya. Kasama ang kanyang mapiling mandirigma. Nasaan ang taksil na si Kael at ang kanyang makasalanang babae? Sigaw niya, kung hindi ninyo sila ibibigay, uubusin ko kayong lahat. Nagari ang takot, walang nangahas na kumilos. Nang amang sasaktan na ni Damian ang isang bata, isang matapang na babae ang humakbang pasulong. Ako si Elisa, sigaw niya. Ngumisi si Damian, isang sinungaling. At sa isang mabilis na kilos, pinaslang niya ang babae sa harap ng lahat. Hayop ka! Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan ng kapilya, si Kael. Ngunit iba na ang kanyang anyo. Siya'y nakatayo ng buong kisik at ang kanyang katawan ay nagliliwanag. Tila ba ang kaluluwa niya ay ganap ng sumanib sa katawan ni Leo at ang lakas ng isang tunay na prinsipe ay nananalaytay na sa kanya. Kapatid, sabi niya kay Damian, oras na para pagbayaran mo ang iyong makasalanan. Nagsimula ang huling laban. Sina Lolo Kiko, Lola Adela, Ruben at Elena, kasama ang mamatatapang na taga-baryo ay nilabanan ang mamandirigma ni Damian. Sa gitna ng altar, nagtuos ang makapatid. Ang laban ay mabilis at marahas. Ngunit sa huli, ang liwanag ang nanay. Gamit ang ita ni Lolo Kiko na binasbasan ni Lola Adela, tinapos ni Kael ang buhay at ang kasamaan ni Raja Damian. Sa kanyang pagkamatay, ang kanyang nga alagad ay naglaho na parang abo, natapos na ang digmaan. Ang kapayapaan ay bumalik na sa aming nayon. Makalipas ang 6 na buwan, Lolo, Lola, aray ko po, mangangana na yata ako, sigaw ko. Aray, Diyos ko, Kiko. Anong tinatayo-tayo mo diyan? Mahanda ka ng mainit na tubig at malinis na tela. Bilis, sigaw ni Lola Adela. Naging isang nakakatawang eksena ang aking panganganak. Si Lolo Kiko ay natataranta. Si Ruben ay hinimatay. At si Lola Adela lang ang nanatiling kalmado. Sa gitna ng lahat na iyon, sa wakas, narinig namin ang unang iyak ng aking anak, isang malusok na sanggol na lalaki. Lumipas pa ang maraming taon, naging masaya at payapa ang aming buhay. Si Lolo Kiko at Lola Adela, na muling nakabalikan, ay pumanaw ng payapa dahil sa katandaan, makasama hanggang sa huli. Si Nanay Elena at Tatay Ruben ay nanatili sa aking tabi, nagsilbing lolo at lola sa aking anak. At si Kael, bilang bagong haringang kanilang mundo ay kailangang bumalik. Ngunit hindi niya kami iniwan. Sa bawat kabilugan ng buwan, bumabalik siya sa amin. Isang hari sa umaga, isang ama at asawa sa gabi. Hanggang ngayon, ganun ang aming buhay. Masaya, kontento, at puno ang pagmamahal. Ang kwento ko ay napapatunay lamang sa aral na iniwan ni Lolo, na ang tunay na halimaw ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kadiliman na nasa loob ng puso. At ang tunay na liwanag, minsan, ay matatagpuan sa mga lugar na hindi mo inaasahan, kahit pa sa mamatangang isang nilalang na tinatawag nilang aswang.